Amen. Napagpala po ba tayo sa ating pagsamba sa Panginoon? Amen. Tunay nga na mararamdaman natin ang presensya niya dahil tayo po ay kabilang sa kanyang mga minamahal na anak. Amen. Ngayon pong umaga, samahan niyo po akong magbukas ng Bible sa 1 Peter chapter 1 verse 13 hanggang 23 po. 1 Peter chapter 1 verses 13 to 23. Okay, nag-iingay na naman si Zach. Ganito po ang sinasabi. Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed in His coming. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Since you call on a Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Through Him, you believe in God, who raised Him from the dead and glorified Him, and so your faith and hope are in God. Now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for each other. Love one another deeply from the heart. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. Saglit po tayong manalangin. Ama, maraming salamat po sa mga salita mong ito na amin pong pagbubulay-bulayan, Panginoon. Dalangin po namin, O God, na sa mga salitang ito, matutunan po namin ang nais mong iparating sa amin, Panginoon. Dalangin po namin, O God, na maintindihan po namin at sa tulong niyo po, Panginoon, maunawaan namin ang mga salitang lalabas sa aking bibig, Panginoon. Ituro mo po sa amin, Panginoon, at itago niyo po ako sa inyong likuran bilang inyong lingkod. At dalangin namin, Ama, na ikaw po ang manguna at ikaw po ang maging sentro ng gawaing ito, Panginoon, ng aming pag-aaral, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po, pinapakita kung na tayo po ay dapat na maging katulad ng ating Ama sa langit. Dahil tayo po ay mga belong o kabilang sa Panginoon. Sabihin nga po natin, I belong to God. I belong to God. Kabilang ako sa mga tinawag niya. Kabilang ako sa mga anak niya. Pero ito po yung tanong.
Do you believe? Kasi marami po nagsasabi, ako po ay tinawag ng Panginoon. Ako po ay anak ng Panginoon. Kabilang po ako sa mga anak na tinawag ng Panginoon. Pero madalas, hindi natin pinapaniwalaan. Sinasabi lang natin. Madalas, andun pa rin yung dati nating ginagawa. Which is sabi sa mga verses, dapat wala na po tayo sa dati nating mga gawa. Nung tayo po ay nasa kamunduhan pa. Pero marami po sa atin, sinasabi natin, anak tayo ng Diyos. Minamahal tayong anak ng Diyos. Pero madalas, nakakalimutan natin. Madalas, pinapakita natin sa iba kung ano pa rin tayo dati. Which is supposed to be wala na sa buhay natin dahil tinanggap natin ng Panginoon at ang Panginoon na ang namumuhay sa ating mga sarili. Tayo po ay mga vessels na ng Panginoon. Kaya nga po tayo po ay tinatawag na Church of our living God. But sometimes we are blinded. Children of God are blinded dahil po sa kung ano-anong pinapansin natin na hindi naman dapat pansinin. Napakaliit na bagay, kulay ng damit, pinagtatalunan. Napakaliit na bagay na ultimong pagpulot ng pera, pag-aawayan. Which is dapat, mas alam natin yung gagawin dahil tayo ang mga minamahal na anak ng Panginoon. So kailangan, bilang mga anak ng Diyos, tayo po yung unang-unang nakakakita sa liwanag. Kung saan nanggagaling ang liwanag. Kung kanino nagmumula ang liwanag. Pero madalas tayo po ay bubulag ng kung ano-anong tukso na galing sa kaaway. Do meron po tayong choice kung magpapabulag ka ba sa tuksong yun or sasabihin mo na sa pangalan ng Panginoong Hesus, lumayas ka. Kasi bilang anak ng Diyos, meron kang authority. Meron kang authority na utusan ang anumang gawa ng kaaway na umalis sa lugar na ito. So bilang mga anak ng Diyos, matutunan po natin na makita yung kaliwanagan. Kung saan at kanino nanggagaling ang kaliwanagan. We are chosen one. Pero madalas, tayo po ay nadideceive. Chosen ones are being deceived. Nililin lang pa rin tayo ng kaaway hanggang ngayon. Mas lalo ngayon. Dahil alam ng kaaway na tayo po yung mga liwanag at asin ng mundong ito. Kaya number one na aatakihin ng kaaway ay tayo. Number one po yan. Hindi po porkit na naging Christian na ako, wala na akong problema. Mukhang hindi natin alam kung ano yung pinasok natin. Bilang mga Christian, tayo po ang nagsisilbing asin at liwanag
ng mundong ito. Kaya bilang asin at liwanag, susubukan tayo ng kaaway. Susubukan tayo sa ating mga pananampalataya. Dahil sabi nga po ng isang testimony na narinig ko, ang battle hindi naman po talaga dito sa mundong ito, kundi nasa isip, nasa puso. Kaya bilang mga anak ng Diyos, mas lalo po tayong magpakatatag sa ating mga pananampalataya. Makita pa natin kung kanino nang gagaling ang ating mga pananampalataya. At the same time, we are chasing the world for no reason. Madalas, ito po nangyayari. Imbis na ang Panginoon ang sinusundan natin, dahil po tayo ay nabubulag sa kamunduhan, madalas ang mundo pa ang hinahabol natin. Which is mali. Nakakalimutan natin na tayo po ay mga tinawag at hinirang ng Panginoon sa mundong ito para sa isang dakilang layunin. Kaya nga po, bilang mga anak ng Diyos, remind ourselves that I am the holiness of God. Sabi niya po sa verse 15 to 16, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. We are the holiness of God. Sabihin nga po natin, I am the holiness of God. We, sabi ng kaaway, sa malayo. Totoo ba yan? So, ibig sabihin, yung mga dati nating gawain, pagsusugal, pag-inom, paninigarilyo, mga kawalan ng asal. Ibig sabihin, wala na po dapat yung mga yun. As children of God, dapat namumuhay po yung respeto, yung pagiging maalaga mo sa sarili mo. Dahil ang bisyo hindi naman po ang bisyo hindi lang po kailangan nakikita ng tao eh. Kasi yun po ang nakikita ng tao, yung bisyo eh. Mawawalan na ako ng bisyo pag naging Christian ako. Yan ang madalas na sinasabi ng tao. Pero kaya po nawawala ang dating mga bisyo ng isang Christian dahil tunay na tinanggap niya ang Panginoon. Sa pagtanggap natin sa Panginoon, nawawala po yan unti-unti. Or sa ibang mga pagkakataon, biglaan nawawala yan. Dahil napuspos po tayo ng banal na Espiritu. Kaya mas napipili po natin na maging maayos ang ating pamumuhay. Yung dating ikaw, wala na po. Ang nakikita na, si Lord. Si Lord. Uy, nakaka-bless naman yung ginagawa ng Panginoon sa'yo. Di ba mas masarap pakinggan? Kesa yung, uy, ang galing mo naman. Oo, masarap pakinggan, pero hanggang ngayon lang yun.
Di katulad nung tayo po ay mga banal na ng Panginoon, kaya po ang nakikita sa atin ay ang ating Ama sa langit. Kaya nga po, bilang mga anak ng Panginoong Hesus, ng Ama natin sa langit, we are obedient to His Word. Kasi diyan tayo magmumula. Diyan magmumula yung instruction ng Panginoon sa atin. Sa Word nagmumula, o sa mga salita ng Panginoon nagmumula ang instruction niya. So bilang mga anak ng Diyos, obligato po tayong sumunod. Hindi lang sa tuwing tayo po ay sisipagin. Hindi lang po sa tuwing tayo po ay nakamood. Actually, ang Panginoon po mas may ipapagawa sa iyo pagka tinatamad ka eh. Yung i-convict ka ng Panginoon na, anak, gawin mo ito. Kailangan tong magawa. Kailangan tong mangyari sa buhay mo. Dahil hindi po natin alam na sa dulo pala nun ay malaking pagpapala sa buhay po ng bawat isa. Kaya nga ang pagsunod ay may kaakibat po yan lagi na pagpapala sa dulo. Hindi lamang po yun, bilang mga binanal ng Panginoon, we overpower evil works. Evil works po to. We overpower evil works. Bakit? Meron tayong karapatan bilang mga anak at tinawag ng Panginoon na itaboy anuman pong gawa ng kaaway. Dahil po, namumuhay sa atin ang Ama sa langit. Wangis tayo ng Panginoon. Tignan nyo nga po yung katabi nyo. Gaano man kagwapo o kaganda yan, wangis po yan ng Panginoon. Kaya nga po, bilang mga pinamamahayan ng Panginoon, tayo po ay merong karapatan na i-overpower anuman pong gawa ng kaaway sa buhay natin. Kung merong mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng tahanan, ideklara po natin sa pangalan ng Panginoong Hesus na maayos ang lahat ng yan. At the same time, we obtain hope from grace. Nung tayo po ay tumanggap at umamin na tayo po ay makasalanan, tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin. We are saved by the grace of our loving Father in heaven. Nung tinanggap natin ang Panginoon sa ating mga sarili, nagkaroon po ng pag-asa. Bilang mga kabanalan ng Panginoon, meron pong pag-asa na ang lahat ng ating mga pinagdadaanan ay magiging maayos. Pangit man, maganda man, lahat yan magiging maayos dahil tayo po ang kabanalan ng Panginoon dito sa lupa. Ang sabi nga po niya sa Leviticus 11:44, I am the Lord
your God. Consecrate yourselves and be holy, because I am holy. Do not make yourselves unclean by any creature that moves along the ground. So napakaliwanag po. Dahil ang Ama po natin sa langit ay banal, tayo din po ay may pagkakataon na ibanal ng Panginoon as long as tinanggap natin ang Panginoon sa ating mga puso at ating mga buhay. I am the holiness of God. At the same time, I am living in reverent fear to God. Yung may pagkatakot po tayo sa Panginoon. Andun po yung respeto natin sa Panginoon. Reverent fear to God. Hindi yung tipong katulad ng isang mabangis na hayop na natatakot tayo na hindi na baka tayo po ay lapain, kainin. Pero respeto na katulad ng isang ama. Yung tayo po ay may pagkatakot at respeto sa Diyos. Kasi kung minsan, oo, sige. Ganun na lang tayo eh. Kung minsan, kung ano yung iutos ng Panginoon, sige lang tayo ng sige. Pero hindi natin ginagawa. Oo na lang tayo ng oo, pero hindi tayo kumikilos. Bilang pagtanaw po ng ating respeto sa Panginoon, kailangan po tayong sumunod sa kanyang mga salita. Sabi nga po sa verse 17, walang kinikilingan ang Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinawag ninyo siyang Ama, mamumuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. So bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay may respeto at pagkatakot sa Ama natin sa langit. Na kahit na madalas, dahil nga po nabubulag tayo ng mundong ito, hindi natin naririnig yung kanyang tinig. Pero bilang mga anak ng Diyos, andun po yung respeto natin. Parang sa amin po ni Bishop, do hindi po kami madalas mag-usap talaga. Na madalas nagsasala-salubong lang. Pero nandun po yung respeto ko sa kanya bilang ama po ng tahanan. Andun po yung pagkatakot ko sa kanya. Dahil takot na takot po talaga ako sa kanya. Pag nagalit po yan talaga naman. Pero nandun po yung respeto ko bilang anak niya po. At bilang siya ama ko, dahil unang-una, kundi dahil sa kanya, wala pong J na nakatayo ngayon dito sa inyong harapan. So, ganun din po sa ating Ama sa langit. Unang-una siya ang tumawag sa atin. Siya po ang pumili sa atin. Hindi po tayo ang pumili sa Kanya. Kaya kailangan po bilang mga anak niya, tayo po ay may takot sa Panginoon. Yung relasyon natin sa Panginoon, wino-work out dapat natin yan.
Because He is our Holy Father. God is our Holy Father. Kaya nga po, ngayon, tayo po ay binanal na ng Panginoon. Dahil po ang Ama natin sa langit ay banal. So bilang Ama natin sa langit, hindi dapat tayo lumalayo sa Kanya. Na kung minsan sa pagkabulag nga po natin sa mundong ito, lumalayo tayo. Banal ang ating Diyos, kaya nga po kailangan mas lalo po tayong lumalapit sa Kanya dahil kung wala po tayo sa Kanya, saan pa tayo patutungo? At the same time, God is sovereign to anyone or anything. Nakikita din po niya ang bawat isa. Nakikita rin po niya ang pamumuhay na meron tayo ngayon. At siya lang po ang may kayang umayos ng lahat ng yan. May problema ka man, meron pa tayong pinagdadaanan ngayon, dahil po tayo ay mga tinawag na anak ng Diyos, sa Kanya lang po tayo dapat lumapit. Na parang sa isang empleyado, pansinin po natin sa isang sistema ng isang kumpanya. Kung hindi nagre-report yung mga empleyado, wala pong maayos sa anumang problema pagdating po sa baba. Pero kung ang mga empleyado niya po ay patuloy na nagre-report sa kanilang boss, ang boss po ang naghahanap, nag-aayos ng lahat ng yan. Hinahanap niya kung paano magiging maganda pa o paano mapapaayos yung atin pong mga pamumuhay. Sa ating Ama sa Langit, tayo po ay nagiging parang mga, hindi naman sa empleyado, pero mga anak niyang tinalaga, na kahit na anong ilapit natin sa Kanya, pakikinggan niya. Kaya po, bilang mga anak niya, alalahanin po natin na above siya sa atin. Na kahit na sinlaki ng barko yung ating problema, sinlawak naman po siya ng dagat. Nakikita mo po natin na lumilipad sa himpapawid ang mga eroplano na sinasabi natin, kasinlaki niyan yung pinagdadaanan ko ngayon. Pero alalahanin po natin, mas malawak ang kalangitan. Parang ganun po sa atin. Mas malawak po ang kakayanan ng Panginoon para po sa buhay natin. Mas malawak yung kaya niyang gawin sa buhay natin. Kaya dapat po mas tinitingala natin siya kesa sa mundong ito. Mas sinusundan natin yung mga gawa niya. Mas sinusundan natin yung mga salita niya kesa sa anumang bulong ng mundong ito. At the same time, God is our personal judge. Pagdating po natin sa pintuan ng kalangitan, ano po ba yung sasabihin ng Ama sa atin?
Isipin po natin. Ang Panginoon po ang judge ng ating buhay. Siya lang po ang makakapagsabi kung nagawa po natin yung dapat natin gawin. Yung tatawagin ka niya sa langit na, "Uy, Jay, good job. Nagawa mo yung pinapagawa ko sa'yo." Diba, ang sarap sa pakiramdam na, "Uy, Ray, good job. Halika dito, pumasok ka." Diba, ang sarap sa pakiramdam or ang sarap marinig na galing sa Ama natin sa langit na tayo po ay nagawa natin yung tungkulin natin. Kaya nga po, siya lang ang may kaya na papasukin tayo sa langit hanggat tinanggap po natin ng totoo ang Panginoong Hesus sa buhay po natin. Sabi po sa Psalms 85 verse 9, "Surely His salvation in near those who fear Him, that His glory may dwell in our land." Ang salvation po ay nakukuha po natin dahil po tayo ay may respeto at pagkatakot sa Diyos. At wini-work out po natin yan. Yung ating pagkaligtas ay wini-work out din po natin. Yung ating pag-angat ng pananampalataya ay wini-work out din po natin. Hindi lamang po, I am living in reverent fear. I am born to love my brethren. Sabi niya po sa verse 22, "Ngayon nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya maalab at taus-puso kayong magmahalan." Magtinginan nga po kayo, mga nasa kaliwa at mga nasa kanan, magtinginan nga po kayo. Mahal mo ba yan? We. Yung totoo. Sabi ng Diablo, yung totoo. Kasi bilang mga binanal ng Panginoon, pagmamahal na lang po ang ibubuhos niya sa atin. Kaya po kaya nating sabihin sa mga nasa kaliwa at nasa kanan, I love you with the love of the Lord. Sige nga po. I love you with the love of the Lord. We, sabi na naman ni Diablo. Bilang mga minamahal na anak ng Diyos, minamahal din po natin dapat ang ating mga kapatid. Bakit po? Dahil po tayo ay galing sa pagmamahal ng Panginoon. 2,000 years ago, hindi niya po ginawa yung pagpako sa krus ng wala lang. Ginawa niya po yun dahil mahal niya tayo.
dahil mahal niya ang bawat isa sa atin. Kaya nga po, bilang mga minamahal na anak ng Diyos, ito na lang po ang magagawa natin. Taos-pusong magmahalan. Bilang magkakapatid kay Kristo. Kasi po, we are born from love. We are born again. We are born again by the grace of God. At the same time, we are born from the love that manifests in our lives from God. So kailangan po mag-umapaw yung pagmamahal natin sa ating kapatid. Mag-umapaw yung pagkakapatiran, hindi pagpapatiran. Nung kami po ay mga bata pa, nila Sarah, Hannah, talaga namang maya't maya, away yan. Mga grade 4 sila or grade 5 yata. Basta mga elementary days po nila, high school po ako. Away po yan. Kahit na maliit na bagay, pag-aawayan po namin. Minsan nagkakasakitan. Pero nung kami po ay tumanda na, ngayon, mas tinitingnan ko po yung mga away namin noon na siguro kung di dahil din sa mga away na yun, hindi ko sila mas nakilala. Hindi ko rin sila parang hindi mas lalalim yung aming ugnayan. Kasi kung minsan sa isang pamilya, merong mga hindi pagkakaunawaan, merong hindi pagkasundo-sundo. Pero kung nag-uumapaw sa sarili natin yung pagmamahal ng Panginoon, mas pipiliin po natin na intindihin o tignan sa mas magandang bagay yung sitwasyon at mas mag-uumapaw po sa bawat isa na magmahalan na lang. Kalimutan kung ano man yung mga di pagkakaunawaan. Kasi po tayo po ay mga galing sa pagmamahal ng Diyos. Galing po tayo, lahat po tayo galing sa pagmamahal na ginawa ng Panginoon sa atin. So bilang mga anak niya, nag-uumapaw sa atin ang pagmamahal. At the same time, we are built by God's Word. Ito po ang kautusan niya sa atin na pagmamahal na lang. Mahalin mo ang iyong kapwa. Mahalin mo ang iyong kaaway. Sabi pa nga po niya sa Bible. Di mas mahirap yun. Sabi lang po dito, love my brethren ba't sinama pa yung kaaway? Dahil pag nag-uumapaw sa atin yung pagmamahal ng Panginoon, mas kaya po nating mahalin kahit na sino. Kahit na may nagawa po sa ating di maganda. Mas pipiliin po natin na mahalin or intindihin na lang yung ginawa niya. Meron pong testimony na about forgiveness na sabi niya po doon na siya po kasi yung anak ni Peter Tanchi na na-rape ng ilang kalalakihan na through the years
or habang ginagahasa siya, wala na siyang ulirat. Parang hindi niya napansin yung ginagawa sa kanya. But habang ginagawa po sa kanya yon, meron pong verse na nire-recite sa utak niya. Paulit-ulit na ginawa yon sa kanya. And then, after po nung nangyari sa kanila, nilooban sila sa bahay, ni-rape yung anak niya. Pero hindi pa rin po sila nag-file ng case. Though meron po silang mga connection nun para pwede nilang ipahanap yung mga yon. Pero ang mas ginawa po nila, pinagpasa Diyos na lang nila. Through the years, hindi man po sila nag-file ng case, hindi man nila hinanap yung mga yon. Pero nabalitaan po nila na yung iba doon nakulong, yung iba namatay. Kaya po makikita po natin doon na yung pagmamahal ng Diyos kahit kanino nangyayari. Meron pa ring hustisya pag sa Diyos po natin sila pinagkatiwala. Kung yung pagmamahal na binuhos sa atin ng Panginoon ay kayang magpatawad ng ating mga kaaway, ng mga umaapi sa atin, siguro doon lang magkakaroon ng kapayapaan sa buhay natin. At the same time, we are bought out of God's love. Yung ginawa niya 2,000 years ago, hindi lang po yun para sa kaganapan ng kanyang tungkulin, kundi para po yun sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung ginawa niya sa krus, ang naging kabayaran para sa ating mga kasalanan. Kaya po tayo ay mga minamahal at binanal ng Panginoong Hesus. Sabi nga po sa Romans, be devoted to one another in love, honor one another above yourselves. So bilang magkakapatid kay Kristo, pagmamahal po ang pairalin natin. Pagmamahal na kung saan kayang umunawa. Pagmamahal na kung saan kaya pong umibig ng tunay bilang magkakapatid kay Kristo. If we are truly believe that I am who He say I am, then we walk with authority. Yung authority po natin, i-practice po natin yan. Para po nang sa ganun, wala pong kahit na anong gawa ng kaaway ang makalapit sa sarili natin, ang makalapit sa ating mga pamilya. At i-warm up po natin yung ating mga pananampalataya. Kasama po ng ating mga kapatid kay Kristo. Dahil sino pa naman ang magpapalakasan kundi tayo din lang din po. Sa tulong po ng ating Ama sa Langit, tayo po ay mga hinirang at tinawag ng Panginoon sa mundong ito. Saglit po tayong yumuko at manalangin. Ama, salamat po sa mga salitang ito na inyo pong binigay sa amin, Panginoon. Patuloy na ang mga salita mong ito, Panginoon, ang magrema
sa aming mga buhay, sa aming mga puso, Panginoon. At patuloy na maalala po namin na kami po ay kabilang sa mga anak mo na iyong tinawag at minamahal, Panginoon. Salamat po sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Pangalan ni Jesus. Amen.